Again, third part ng video. So yun na nga guys, ang nasabi ko. Mga mahal nyo sa buhay na patay na, dalawin nyo buwan-buwan. Example, taga-Inupakan ka lang, and then ang Inupakan meron naman sila sariling sementeryo. Bawat sahod nyo o my birthday within the family na buhay pa, doon kayo mag-celebrate sa sementeryo. Kunyari nanay nyo patay na, tapos birthday ng tatay nyo, tapos nagpa-cater kayo sa bahay nyo lang, pero nakalimutan nyo nanay nyo, anong klaseng pagmamahal yun, di ba? And then guys, usually nangyayari, namatay na yung nanay, and then noong buhay pa ang nanay nyo, mortal enemy nyo ang nanay nyo, kasi reality din, hindi lahat ng parents maganda ang ugali. Hindi, merong mga ganyan. And then simula elementary, high school, college, yung nanay hindi niya tinuturing ng maayos ang anak. So nakapagtapos ang anak ng pag-aaral, naging professional, doon nagkimkim ng pagtatampo, galit, hanggang sa naging matinding galit ang naramdaman ng anak kasi hindi tinuring ng mabuti ng nanay nung buhay pa. Yung pagkamatay ng nanay after 15 years, naging mayaman yung anak. So ang nangyari sa anak, di niya napatawad ang nanay niya hanggang namatay. Guys, wag ganyan. Pagpatay na yung parents, kalimutan nyo na, siguro kailangan yung iiyak lahat. Naiiyak mo din ako. Kasi totoo din kasi guys, merong family na hindi talaga masaya. Hindi lahat ng family masaya. Hindi lahat ng parents ideal ang ugali. Hindi lahat ng parents super maganda at super mabait ang ugali. Meron talaga mga parents na kung hindi ang nanay ang demonyo in the family, ang tatay ang demonyo, basagolero, maraming kabit. Basta hindi lahat ng family happy. And then kunyari marami kayo in the family, okay ang nanay at tatay mo. Ang hindi naman okay yung mga kapatid mo, kasi merong mga inggit sa iyo, yung ikaw na nga ang inaapi in the family, ikaw pa ang ginagawang kontrabida ayon sa story ng mga kapatid mo. Merong ganyang uri ng family. And then ang worst, kunyari in the family, pito kayo, and then ikaw yung bunso. Ikaw ang pinakamahirap kasi hindi ka pinag-aral ng lahat desisyon ng mga kapatid mo at mga parents mo. And then yung mga kapatid mo medyo mapera na, tapos ikaw na bunso in the family, hindi talaga nabigyan ng chance na yumaman. So yung mga kapatid mo na yun ang panay nagbibigay ng pera sa mga parents mo. Ikaw naman, kasi wala kang mabigay na pera. The worst, yung parents, maski alam nila nagsisinungaling ang mga kapatid mo, doon sila maniniwala kasi yung mga kapatid mo nga nagbibigay ng pera sa parents mo, ikaw hindi. So ikaw na ginagawa ng story, yun ang tinatanggap na story din ng mga parents mo, kasi hindi ka nga nag-aambag ng pera sa parents mo. Merong ganyan talagang klaseng family. Guys, nakakasad talaga na lahat ng miyembro ng family nagsisimba linggo-linggo, pero ang totoong ugali, hindi ang ugali na ninanais ni Kristo, hindi ang ugali na ninanais ng Diyos. Merong part in the family na pretentious, pa-pretensya na mabait siya, pa-pretensya na relihiyoso siya, pero pagdating sa bahay, ang ugali super duper demonyo. Ang importante sa kanila pera. Kaya ikaw na anak na hindi nagbibigay ng pera sa parents mo, wala, ikaw ang nagiging demonyo in the family. Ikaw ang ginagawang black sheeps ayon sa story ng parents mo at ng mga kapatid mo na pinagkaisahan ka, kasi nga wala kang ambag, wala kang mabibigay na pera sa parents mo. Merong ganyang uri ng family guys, promise. Nakakasad talaga. Kaya nga
reality will also tell us merong mga taong hindi hindi nakaka-cope up sa problema, hindi nakakayanan ang tindi ng pressure in the family, kaya na tinatapos nila ang buhay nila kasi merong mga taong hindi palabad sa buhay kasi parents na nila mismo at mga kapatid na nila mismo ang umaabuso sa kanila emotionally and psychologically. Mas grabe ang pang-aabuso emotionally and psychologically maliban pa sa mga physical abuses na ginagawa ng ilan, diba? Nakakasad. O at least sa content ko na to, makaka-relate kayo and then malalaman nyo mayroon talagang mga ganyang family. Thank you guys for listening.